Meron ako ikukuwento sa'yo yung nangyari kay Heidi, yung aking special child. So, while doing my makeup ha, okay lang ba yun? Okay, para multitasking tayo. Okay, ito nga nangyari. So, that was December 18, Wednesday, 'di ba? Nung last Wednesday lang. Bale, ah, ano ba 'to? Siyempre tulog na kami yun, eh. Nangyari kasi yun is 2 AM. Yes, mga momshi, 2 AM siya. Siguro, kasi ganito yun, eh, pagkagising ko ng 5 AM, pagkagising ko siya ng 5 AM, siyempre mag-i-prepare ako kasi may pasok pa yung bunso ko tsaka yung asawa ko. So, 5 AM na ako nagising nun kasi, um, nothing to hurry naman, eh, kasi may program lang yung anak ko so puwedeng ano, and si daddy puwede rin naman magpa-late ng konti. So, 5 AM ko sinet yung clock. So, nagising ako, so pagbaba ko normally kasi ang unang ginagawa ko pagbaba ko is, pinapakain ko muna yung mga pusa kasi nakaabang na yan sa pintuan, eh. So, bababa ako, susunod na yan sa'kin kaysa matisod ako, 'di ba? So, pakakainin ko na muna sila. Ngayon, yung kanilang kainan is malapit sa gate sa palabas. So, yun, dun ko nakita na bukas yung gate. Okay, wala na yung lock and, hindi naman siya bukas na bukas, medyo nakauwang basta wala yung lock, yun lang nakita ko walang lock. So nagulat ako, napasigaw ako, bigla akong tinawag yung asawa ko, "Dad," sabi ko. Pero before nun pala, pinuntahan ko muna si Heidi sa room, pero suspect ko na wala. So, wala nga siya sa room niya, sa taas. So dun ako kinatok ko na yung asawa ko, "Dad," sabi ko, "si Heidi nakalabas." Sabi ko ganun, 'di hysterical na ako, 'di ganyan. Tapos, ang ginawa ko nagsuot lang ako ng bra, tapos nagpantalon lang ako kasi naka-short ako, eh, pantulog. Kung ano nadampot kong pants, jogging pajama na pants na sunod tsinelas, dire-diretso na, walang hilamos, walang lahat, walang suklay, wala. Kinuha ko lang yung bag ko, yung mga cellphone, 'yan, power bank. Tapos ginising ko na si ate tsaka si Nabil. Tapos si Ate Iya, sabi ko, "Ate Iya," sabi ko, "si Heidi nakalabas, ikaw na munang bahalang mag-asikaso sa kapatid mo, kay Nabil." So, yun nga nangyari. And then afterwards nun, dali-dali kaming sumakay ng kotse, pinuntahan inikot na muna namin yung palabas. From Saranay, pumunta pa kami SM Caloocan, umikot kami Deparo, tapos balik kami Saranay, Congressional, pumunta kaming Babayan, dahan-dahan kami kasi tinitignan namin yung daan. Una, yun muna ginawa namin, umikot hanggang SM Fairview. Ano yung possible na pwede niyang puntahan? Kasi in 2 years, hindi na siya nakakalabas yung after ng pandemic. Nagkaroon siya ng parang regression ang tawag ata doon. Parang, iba na, parang pag nasa labas siya, nagme-meltdown siya and everything. So, after no, pumunta na kami ng barangay. After na namin muna inikot kasi baka maabutan pa namin or what. Actually, hindi ko pa kasi alam kung anong oras siyang nakalabas. Kasi 5 AM ko lang nalaman na wala nga si Heidi. So, yun na nga. Pumunta na kami ng barangay. Ang una namin pinuntahang barangay is yung 171 mismo. Kaya lang, ang gusto namin, nag-report kami doon, nagsulat kami sa logbook na missing person. Tapos wala pa akong picture lang sa cellphone yung latest. Buti yung latest na pinost ko, yung naka-orange siyang damit. Yun yung pinaka-latest na picture kasi yun yung birthday niya. December 15 kasi yung birthday niya. So, yun ang nangyari. Yun lang muna pinakita ko. Tapos, tinext ko na si ate na, "Ate, gumawa ka ng ano, yung parang, siguro yung picture or something." Kasi yun ang hinihingi sa barangay kung meron pa kayong picture niya or any details. So, nag-text na ko kay ate na mag-print siya, gawa siya sa printer, sa PC, tapos mag-print siya. So, yun na nga, punta kami. Ngayon, ang inano namin is kung pwedeng makita yung CCTV. Kaya lang sa Barangay 71, wala pa yung operator that time. So, tapos pumunta kami sa police report, sinabi namin. Yan, nagtanong din ako kung may mga incident report, ganyan. Doon kami napunta sa Barangay 173. 173 ba? Oo, pasok sa substation, basta malapit dito sa amin, sa may congressional.
So, pumunta kami doon, ni-report namin na may nawawala kaming anak na babae, ganyan-ganyan. Tapos, hindi namin alam kung ano, kung pwede makita yung CCTV. Yung may isang pulis doon, yung pagka-describe namin na babae, medyo hanggang dito ko kako, maliit, tapos naka-black na damit, na dress. Biglang umano yung pulis, nakita ko yun kagabi. Kanina, madaling araw, kasi ando doon siguro kami siguro 5:30 kami na sa mga 6 na kasi galing kami barangay. Oo, nakita ko yun. Siguro mga 2 a.m. sabi niya. Oh my God, sabi ko 2 a.m. So, ibig sabihin nakalabas nga si Heidi, mga ganon. Tapos, pinaano kami sa CCTV. Dinala kami dun sa room na may CCTV. So, inestimate niya siguro mag-start kami ng 1:30 a.m. So, pina-review. So, yun nga, hanggang sa tinitingnan namin, pina-fast forward muna. And then, doon nakita ko, ito, sabi ko, nakita ko naglalakad si Heidi. Bale, ito, makikita yung video, no, sinend ko. Ito kasi buti, itong station na to, buti, pumanyagan silang video recorded ko yung CCTV nila. So, nakita doon, 2:13 a.m. dumaan si Heidi doon sa kalyen yun. And then, isa pang extension doon sa pa-Rainbow, yung pa 7-Eleven. Kasi gusto namin kasi malaman kung lumiko pa siya o dumiretso. Parang ganon. So, only to find out, dumiretso siya. Pero makikita nyo sa video yan, guys, di ba? Gilid gitna siya. Kung maglakad, hindi siya talaga sa gilid-gilid ng kalsada. Kumbaga, so pala yung parang, yung nakita ko yung video, parang yung puso ko, parang tatalo na. What if, madaling araw yun, what if, may nagda-drive na lasing, ang bilis-bilis, tapos naka-black pa naman siya. Tapos, yung lakad niya, minsan, gigilid, parang, wala lang, parang may-ari siya ng kalsada, parang ganon. So, na-cut siya just sa video na last na pavikas ang way, normally. Tapos, so, wala nang yung police, wala na silang access sa papunta doon sa Bikas. So, tinuro kami sa barangay, barangay 172 naman. Kasi magkakakonect yun per barangay, yung per area. So, yun na nga, pumunta kami sa isang barangay naman. Nakalimutan ko na kung anong barangay, guys, Basta sunod yun, siguro 172 ata. 173. Tapos doon, may isang CCTV ulit kami. More on CCTV ulit kami. Kasi hindi naman namin pwedeng sundan. Ang gusto namin malaman kung saan siya pa-way. Kasi baka pumunta kaming, di ba, ibang way, kumaliwa kami, kumanan pala siya. At least doon namin masusundan. So, and then, ito yung importante. Hindi muna ako nag-post sa social media ko kasi pinapagawa ko muna si Ate Ian ng parang announcement na missing person. Pero nagsabi na ako, nag-text na ako sa GC meron kami sa barangay dito ng mga PWD, kay Ma'am Dalia at kay Ate Annie. Nagsabi na ako na, Ate pa-help, nawawala si Heidi, nakalabas ata ng gate. And happy ako kasi talagang ang response ni Ate Annie, nag-text siya agad sa GC. Tapos sinabi nga niya kung meron akong picture ni Heidi o details para may spread out niya yung news. Buti naman nakagawa agad si ate. Kaya nung ginawa agad ni ate yun, sinend ko sa kanila. Ayun, dali-dali naman talagang ipinost ni ate yung sa lahat ng mga PW, CW, lahat ng barangay, pinost nila kasi may access sila. And ganun din yung anak ko. Thankful ako kay Ate Iya kasi talagang in-spread din niya. Kasi wala na akong time mag-post sa sarili kong account. Kasi ando doon kami sa labas. At saka, syempre pag nag-post ako, madami magtatanong. Hindi ko sila ma-replyan, of course. Kasi busy ako. Focus ako sa CCTV at sa pagkakausap to sa barangay. So, ito yun na nangyari. Hinayaan ko si Ate Iya at saka hinayaan ko sa tulong nila Ma'am Dalia at ni Ate Annie. And then, yun nga, so dire-diretso kami, may isang doon sa CCTV, sa may bandang SM Homes, Novaville. Isa doon nakita na si Heidi, kumanan nga, from Bicas, kumanan siya pa diretso, pabayan. Diba? So, doon makikita doon, 2:40,
dumaan si Heidi sa may ginagawang Maynila dito, may ginagawa sa may bandang SM Homes. 240 siya doon. Diyos ko, takot na takot ako. Kasi parang nasa gitna na siya ng kalsada. Hindi lang inalaw kami i-record bawal daw. So, pero yung dibdib ko, alam mo yun, natatakot ako na baka on the spot na sa CCTV, makita ko ano man incident na mangyari o mabangga siya, matumba siya. Yun ang hindi ko kaya, parang ganon. Kasi syempre actual na Tapos anong oras yun? Siguro nasa ano na kami nun. Mga 9-10 na, so barangay na yun. Still that time, wala kaming idea kung nasan pa si Heidi. More on sinusundan pa lang namin yung CCTV. So, at least may anam kami na pabayan siya. So, sabi nga rin ni Ate Iya, Mami, baka hindi yan liliko si Heidi. Siguro, yung pathway ni Heidi, dire-diretso lang. Susundan lang niya yung kalsada, kung ano lang hindi siya tatawid. Parang ganon. So, sabi ko siguro nga, ganon lang. Hindi naman siya siguro papasok sa mga eskinita, sana wag. So, nung mga siguro mga 9 o'clock 10, may nag-text, may mga nag-text din na finoward sa akin ni Ate Ani na mga 2:30 nga may nakita si Heidi. Kaya syempre mali ba naman nila kasi actually anak ko hindi naman siya halatang special child. Pero siguro pag nagsalita, kasi parang piki si Heidi maglakad. At pag kinausap mo of course, at saka parang nagsusway-sway siya So, makikita mo pag in the long run, sa unang tingin hindi mo siya mahalatang special child or autism. Pero in the long run, pag nilapitan mo o kinausap mo, mahalata mong may pagkakaiba sa kinikilos niya. So, siguro mga 11 o 12, so nakaramdam kami ng panginginig ni Daddy, nagugutom kasi hindi nga pala kami kumain dire-diretso. So, kumain muna kami sa mga tabing karinderya. Kung saan yung meron doon, kumain na muna kami doon. And then, after noon, nag-text nagpunta kami sa isang barangay ulit. Kasi kada punta namin ng barangay, yun nga, sasabi namin yung details and everything. Tapos, nag-text ulit si Ate Ani na may nakakita daw ng 4:30 a.m. kay Heidi sa bandang Sabarte. So, sa may Lugawan. Oo, ano bang Lugawan yun? I will mention. Maganda yung Lugawan, parang restaurant siya. 4:30 yun kasi kumakain yung sender. Nakita daw si Heidi pumasok doon parang umu-order o humihingi ng chicken. Kasi yun talaga favorite ni Heidi. So, luckily, buti na lang, hindi, binigyan naman daw. So, thank you sa staff. And doon sa nakakita, salamat po. Siguro nahalata nga nila na hindi regular child or regular person si Heidi. May special needs siya. Hindi nila hindi nila inilabas. Tinake care lang muna lang hanggang sa tumawag sila ng barangay. Doon sa text, binigay nung lalaki yung number niya, tawagan daw siya for the details. So, siguro mga 1 o'clock na yun o 1:30, tinawagan ni Adele, ng asawa ko na nakausap niya, na dinala nga daw sa barangay 175. So, makipag-coordinate daw kami doon sa Lugawan. And, sila yung tumawag kung anong barangay yon. So, only to find out, barangay 175. Ito, may picture ako. Ito yung pinicturean nila si Heidi nakaupo. Siguro kinakausap. Medyo happy naman siya dyan. So, ayun. Hanggang sa dinala sa barangay 175. Siguro mga alas 6 na siguro yun. Mga ganun 5:30. So, ganyan nangyari. Ang nawa ko sa anak ko kasi alam ko gutom yun at nauuhaw. At saka worry ko is, pag naihi siya, parang ganun, paano siya magsasabi na naiihi or something, baka bigla na lang umupo sa kalsada. And then, so yung mga alas 2 na, ginoogle map na namin, sinabi ko na rin kay Ate Ani na pupuntahan na po namin sa barangay 175 si Heidi, yung tumawag kasi doon itinuro. So, exactly 2:30 na sa barangay kami, nakita ko si Heidi na nakaupo sa isang room, nakaupo siya, nakapikit, na may kumot.
So, ang ano pala is kagigising lang. So, mula nung hinatid si Heidi, siguro alas 6 hanggang ito 2:30 pagdating namin, kagigising lang. And alam mo guys, I thank God kasi isa yun sa worry ko na baka nagwala si Heidi during. Kasi syempre una-una hindi alam ni Heidi, hindi siya familiar sa place, pagod, gutom, antok, nagmix, baka magwala sa barangay. So buti na lang, thank God, tulog pala siya. At parang talagang inantay lang kami. Ano mo yun? Tapos naiyak ako kasi parang naawa ako. Alam ko yung pagod niya, tsaka yung gutom at uhaw niya. And I'm so proud kasi ah marunong siyang humingi ng pagkain. And at the same time, from bayan, bumalik pala siya, pumuntang sa Barte. Siguro buti na lang, kasi alam niyo guys, sa bayan, pag gabi doon, alam ko madilim doon eh. Walang masyadong ilaw, walang masyadong establishment kasi puro bahay, tapos puro eskinita. Siguro talagang ginaid siya ni God na pinabalik siya, although pinabalik siya, hindi na niya siguro matandaan yung daan sa bahay. Pinabalik siya na pasabarte kasi maraming establishment doon maliwanag. Ang kinakatakutan ko nga lang kasi doon sa mga pagbalik niya, dahil na sa Vicas, parang intersection nun yung kalsada, paano siya tumawid. Ay, hindi ko ma-imagine. Alam mo yun, kasi ako nga takot ako tumawid eh. Siya pa naman wala siyang danger zone. Mga danger zone na sign na dire-diretso lang siya. Wala siyang pake kung may sasakyan, banggain siya, mga ganon. So, nagpapasalamat din ako sa mga sasakyan na dumaan, na hindi siya, binigyan siya ng way, alam niyo yun. So, almost 12 hours na wala si Heidi. At talaga namang nag-worry kami. No? Yung gutom, pagod, at hindi namin alam kung saan siya mapupuntahan. Pero as a mom, as lang naisip ko eh. Kasi hindi pa siya nakapag-SM Caloocan. Ang alam lang niya SM Fairview. Yes. So sabi ko kay Daddy, yun lang yung alam kong baka mapuntahan ni Heidi, yung papuntang SM Fairview. Kaya actually yun ang unang pinuntahan namin. Pero sabi naman ni Daddy, napakalayo. Walang malayo, di ba? Hindi naman alam ni Heidi malayo. Basta alam niya, ito yung way namin pag pumupunta kami ng SM Fairview. So siguro natakot lang siya sa sasakyan, pero buti na lang. Pasalamat ako, binantayan siya ng kanyang guardian angel along the way. Kasi guys, kung makikita nyo yung CCTV na nasa gitna siya, meron pa nga doon, mabilis yung sasakyan, pero nung ando doon siya sa unahan, bumagal, parang inaantay siya, tapos serving na lang yung sasakyan. Alam mo, syempre kung may ibang gago dyan o lasing, bahala ka, tapos nakaitim pa si Heidi. My God. So God, thank you so much. And talaga sa dasal ko, that time sabi ko, kahit ultimong guardian angel ko, inutusan ko na sabihin ng guardian angel, puntahan mo na muna ang anak ko, kahit wag mo na ako munang bantayan. Kung pwede nga lang yung kaluluwa ko, no, humiwalay muna. Siguro, that time sabi ko, kahit mamatay muna ako ng 1 oras para yung kaluluwa ko humiwalay lang. Mapuntahan lang siya. Magabayan kung nasaan man si Heidi. So, yun. Well, yun. Una, nagpapasalamat ako kay God for protecting my child. Thank you so much, God. Truly, ang mga special child, talagang malakas sila kay God, no? Yung guardian angel nila, the best. May protector talaga sila. And papasalamat ako kay Ate Annie, kay Ma'am Dalia, sa Barangay 171, PWD, GC, sa mga mami doon na nag-comment din. Thank you so much for the support sa pag-worry nyo at pag-share nung nag-post na si Ate Iya. Thank you also kay Ate Iya. Ang bilis niya kumilos, in fairness. Alam ko antok ka pa ate, pero ginawa mo yun and
Siyang nag-post sa social media na syempre siya rin yung syempre ah, nag-reply ng mga nag-comment and nag-share ng picture ni Heidi and madali naman siya agad nahanap. So within 12 hours nakita naman agad. Of course, thank you sa asawa ko. Kasi talaga naman hindi kami hinto hanggat hindi nakikita si Heidi. Bawat barangay nga, ina-ask ko kung may incident report. Kasi syempre, hindi ko masabi, di ba? At least, lahat kailangan ting alamin kung baka may discussion nangyari or something. So, actually, yung sa nagtatanong, yung ano namin, yung lock namin, lagi kami nakalock. Lagi kami nakalock, guys. Yung lock namin is yung number, hindi siya susi. Kasi dati, kaya-kaya na yun eh. Minsan kasi pwedeng maligtaan yung susi. Pwede niya makuha, makita. So yun. So, number kami. May code kami. Kami lang nakakalam. Hindi ko alam kung bakit niya nabuksan. Or hindi ko alam kung sino yung last na pumasok. Baka hindi niya naibalik, na-reset yung code. Hindi niya inangat yung button. Mga ganong situations. Pero anyways, of course, lesson learned, double check, double ingat. Actually, nakakatakas na siguro 2 times, 3 times na rin si Heidi. Sa morning, na ano namin, kasi may mga kapitbahay kami. Nagpapasalamat ako sa mga kapitbahay ko ever since. Yung concern nila kay Heidi. Pag nakita talaga nila ni Heidi lumabas, kasi pag lumabas yan, kakaripas ang takbo yan eh. Talagang hinahabol nila, tinatawag nila ako, in everything, nahahabol namin, ako nahahabol ko sa gate, kasi umaga. Pero this time, nakalusot si Heidi kasi madaling araw. Talagang tulog kami, no? So, kahit kapitbahay tulog, so talagang nakatakas siya totally. So, yun guys, mga usang moms. Ewan ko, pansin ko rin kasi lately, no, ang dami ko rin nakikita sa mga post sa social media na talagang tumatakas sila. Lalo na kapag ganito ng mga binata't dalaga, tumatakas na. So, hopefully, try namin ilabas si Heidi. Kasi sa ngayon, actually ako ang nagka-fear ilabas si Heidi. Kasi, nung time ng bagong bukas ng SM Fairview, sinubukan ko siyang ilabas. Nag-tricycle kami. Pero, doon pa lang sa tricycle, traffic pa. Nag-tantrum siya. Ayaw kasi ilakad siya. Kasi, pag nagwala siya, nasa kalsada kami, hindi ko kaya. Baka tumakbo siya mas delikado. Kaya nag-tricycle kami, although malapit lang yung SM Caloocan. So, hindi kami natuloy noon. Pinaliko ko na agad, pinabalik ko sa bahay. Kasi, grabe na siya. Nasisiko na niya ako. Ang sakit na dito. Nakukurot na. No, tumatadyak na siya. So, what more? To sa loob. Siguro nga, na ano na siya, yung 2 years na sa pandemic, nung nakita niya maraming tao, traffic, busina, dito ang ingay na ano siya. Baka na-overwhelm siya. So, yun yung nangyari. So, ngayon, hindi ko pa ulit nasusubukan ilabas. We tried. We will try. Kami ni Ate Iya, kasi sa akin, kay Ate Iya close siya. Pero bahala na. 'Di ba? Plano ko, sinabi kasi ng therapist before na parang nagka-regressions, patawag doon si Heidi, na parang uulit kami from zero kung ano yung ginawa namin nung time na bata pa siya, 3 years old, na paano namin siya introduce to the outside world. So parang ganon kami magsisimula. And ang usang isip ko, since Heidi loves water, ipasok siya sa swimming class again. Doon kami mag-start bago pa unti-unting ilabas siya sa mall. Although sanay siya sa ingay kasi music siya eh. Pero iba kasi yung ingay ng outside, 'di ba? Halo-halo. Ingay ng tao, yung movement ng tao, yung lahat. So magkaiba yun, nasa bahay lang siya. Although malakas siya magradyo, sounds, pero at least
nasa isang corner lang siya, nasa isang box siya, parang ganon. Unlike sa labas. So, syempre yung mind nila, iba. So, hopefully, we'll try. Lang yung bakasyon ngayon ni Ate Iyat, ni Nabil. Try namin unti-unti. Bala ko nga i-watch siya ng Moana, pero try. Siguro ang protect. Kasi guys, ito, may sugat ako lately. Nakalmot na yan eh. So, siguro magja-jacket lang ako na makapal. And, i-ready, no? Yung lakas. Baka maghatakan kami. Actually, may ano pa nga ako, parang tennis elbow dito masakit. Kahit magwalis, masakit mag-grip ng anything. Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro aging. So, that's it guys. So, thank you for watching and pakikinig. And kinuwento ko lang yung journey nung nakatakas si Heidi. Thank you.